Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdiganan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa paggunita sa dalawang martir. Isang Santo Papa, Papa Ponciano, at ang paring si Hipolito. Nag-alay po sila ng buhay para sa pananampalataya. At gayon din, ang ating komunidad, nasa ika-8 araw po tayo ng nobinaryo para sa ating pinakamamahal na mahal na Birhen, Nuestra Señora de la Buena Hora. At sa panahon ng pandemya, ika-7 araw po tayo ng paghahanda para sa kapistahan ni San Roque. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan na magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang matyagang pagtitiis ng iyong mga kinalulugdan ay magdulot nawa sa amin ng iyong ibayong pagmamahal, at sa kalooban namin lagi nawa nitong maipairal ang pananampalatayang may katatagan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila, ngunit hindi nakakikita, at mga taingang hindi nakaririnig pagkat sila'y mapaghimagsik. Kaya nga, magbalot ka ng kailangan mo sa paglalakbay bilang isang itinapon. Bago dumating ang gabi, maglalakad ka sa lansangan ng nakikita nila, at baka sakaling makaunawa sila sa kabila ng pagiging mapaghimagsik nila. Samantalang maliwanag pa, maghanda ka ng iyong daladalahan ng nakikita nila, at kinagabihan ay maglalakad kang parang manlalakbay. Pagkatapos, bumutas ka sa pader at doon ka magdaan. Pasanin mo ang iyong daladalahan at lumakad kang nakikita nila. Magtakip ka ng muka para hindi mo makita ang lupain pag alis mo, pagkat ikaw ang gagawin kong pinakababala sa mga Israelita. At ginawa ko ang lahat ayon sa utos sa akin. Nang araw na iyon, naghanda ako ng aking madadala bilang isang takas. Kinagabihan, bumutas ako sa pader at nagpatuloy sa paglalakbay na nakikita nila, habang pasan ko ang aking mga dala-dalahan. Kinaumagahan, sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, hindi ba't itinanong sa iyo ng mapaghimagsik
ng mga Israelitang yaon kung ano ang iyong ginagawa. Sabihin mo sa kanila na ipinasasabi ko. Ang pahayag na ito ay para sa pinunaw ng Jerusalem at sa buong Israel. Sabihin mong ang ginawa mo ay pinakababala sa gagawin sa kanila. Itatapon sila at ipamimigay. Magdilim, papasanin ng pinuno ng Jerusalem ang kanyang daladalahan at tatakas sa pamamagitan ng butas sa pader. Magtatakip siya ng kanyang mukha para hindi niya makita ang lupaing iiwan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos. Hindi nila ginalang ang kaniyang mga utos. Katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod. Nagtaksil na wari panang lumipad ng walang taros. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Nanibugho itong Diyos, sa kanila ay nagalit. Nang makita ang dambana ng larawang iniukit, sumama ang loob niya noong ito ay mamasid. Itinakwilang Israel sa tindi ng kaniyang galit. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaban ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayat, ibinigay sa kaaway. Kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Pon iyong pasikatin, kagandahan ng loobin, ng kabutihan mo sa amin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kung patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito kung hindi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at ng makaawa, bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyong lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya ipinatawad niya ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo siya ng isang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, salit ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam
Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus sa mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng Ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Binabati namin po kayo sa pagpapala, bendisyon, biyaya, pagkakaloob ng maraming grasya mula sa ating butihing Poong Senyor. Si San Roque po, ang ating gabay sa panahon ng pandemya. Tulungan niya tayo. Nasa ika-7 araw po tayo ng paghahanda. At ang kinukuha natin ng partisipasyon, tuwing alas 6 ng umaga, misang nobinaryo kay San Roque. At ang ibang mga parokya na ang titular ay San Roque, sa iba't ibang mga dioceses ay kinukuha natin ang partisipasyon. Medyo mamadaliin ko po itong homilya ko. Bakit po? Kasi po, i-cross post po natin ang misa dito sa diocese ng Pasig. Yung dambanang pang-diocese ni Santa Marta, parokya ni San Roque sa Pateros. Alas 6:30 ng umaga. Kaya pagkatapos ito, iniimbitahan ko po kayo na sumubaybay. Yung ibang mga araw sa hapon. Kahapon, kung di ako nagkakamali, sa Bagong Bayan, Diocese ng Cubao, sa May Libis. Ang ating unang pagbasa, Ezekiel. Ang tao'y mapaghimagsik, rebelde, hindi sumusunod, hindi tumatalima. Itatago ng Diyos sa mukha niya sa mga taong rebelde. Kinakalaban mo pala ako eh. Sa ating ebanghelyo naman ayon kay San Mateo, humihingi tayo ng awa sa Diyos. Kinaawaan naman niya tayo. Tayo naman, ayaw naman tayo magpatawad sa kapwa natin. Yung kwento dito, ang talinhaga, may hari, may isang lingkod. Magkaning utang? 10 milyon. Parang awa nyo na. Maabag po kayo. Naawa naman ang hari. Pero itong pinatawad dito, meron siyang kapwa lingkod. Ang utang, 500 piso, 500 pesos. Bayaran mo na. Sige na kapatid. Parang awa mo na. Dinakma niya, sinakal pa. Pinabilanggo pa. Ito, nakarating ito sa hari. Ikaw walang napakasama mo. Ayan, sige. Ang hustisya ng Diyos, ang katarungan ng Diyos. Kung ibig natin tayong mapatawad, napakalaki ng utang natin. Pagdating sa kwentahan, halos di natin mabayaran. Di ba marami tayong obligasyon ngayon sa pandemya? Kuryente, tubig, matrikula, pagkain. Magkano pumapasok na pera? Halos wala. Didilihensya ka. Panginoon, parang awa mo na. Kahabagan natin ang kapwa natin upang kahabagan tayo ng Diyos. Okay na po Sige po. Nakukuha niyo naman po, no? Sa tulong ni Maria, sa komunidad natin, binabalik natin ang debosyon.
Ipinatay kasi ito nung panahon ng hapon pa. Nuestra Señora de la Buena Hora, ang kapistahan po sa 15 ng Agosto. Ni San Jose, ang mga ni San Ponciano, San Hipolito, mga martir. At ang mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo si San Roque, nawa tayo'y may pusong tumatalima at sumusunod at nagpapatawad sa ating kapwa-tao. Amen. Mga minamahal na kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapagdulot ng pakikipagkasundo sa daigdig ang kanyang bayan na nakadama ng kanyang pagpapatawad. Tugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos na pinalaya ng dugo ni Kristo, naway hindi magkahiwa-hiwalay at mamuhay sila sa pagkakaunawaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may dinaramdam o sama ng loob, bunga ng mga kalupitan at pagkakamaling ginawa sa kanila, naway huwag maghimkim ng hinanakit sa kanilang puso, bagkus maging bukas sa kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapang magpatawad, naway mapagtanto at maunawaan ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa at matutong makapagpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman na dulot ng COVID-19, naway makatagpo ng kagalingang pisikal at espiritual sa bunga ng kanilang pananalig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, masdan mo nang may habag ang aming mga pagkakamali. Iadya mo kami sa katigasan ng puso at tulungan mo kaming maging handang makapagpatawad sa mga tinamo naming mga pasakit upang mabuklod na muli ang nagkakahiwa-hiwalay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo, kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako't sa wakas matulad sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama namin lumikha, ngayon, ang mga martir ay ginugunita ang aming paghahain ay maging kasiyasiya nawa sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikapagpapagindapat ng aming mga dalangin iniaalay sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Ponciano at San Hipolito ay parangalan. Sila'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay pahay kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapan mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Broderick naming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw. Si Father Boyet Montalvo, Sister Anunciata Santa Ana, Father Albert Merskert, CICM. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ating Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol, San Ponciano, San Hipolito, Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at na lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami i-adjust sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo ay iyong pagbigyan sa pag-ibig niyang huwag mapawalay kailanman. At ayon sa limbawa ni na San Ponciano at San Hipolito, na mga martir mong hirang, kami naway magtagumpay alang-alang sa Kanya, sa amin ay magmahal. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, Pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan nilubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa.
Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala ang mga pangako na sa binyag na ikaw lang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Gaya ng sinabi ko, ngayong ikapitong pagnonobinaryong misa, meron pong partisipasyon ng ibang mga dioceses. Ngayon po ay dioceses ng Pasig. Dito sa dambanang pang-dioceses ni Santa Marta, parokya ni San Roque, Pateros. Pagkatapos po nitong misa, isi-share o i-cross post ng Quiapo Church Facebook, imbitado po kayong magmisa uli, magsimba uli, upang patuloy ang ating pamimintuho, paghahanda. Lalong-lalo na panahon ng pandemya. Kailangan natin ng tulong ng ating mga kaibigan sa langit upang matapos nitong pandemyang ito. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati ka namin.